Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Juda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Juda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kapundukan kung magbubukang liwayway. Hindi pa nga nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan, ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot, alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ng nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon, kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sadya pong nakalulungkot, nakakatakot, at nakakapanlumo ang pagdating ng araw ng Panginoon. Yan ay ayon kay Propeta Joel sa ating unang pagbasa. Sapagkat ang sabi ng Salmo na ating ipinahayag, ang araw ng Panginoon ay araw ng paghahatol na igagawad niya sa lahat ng tao. At anong magandang hatol ang ating inaasahan kung katulad ng pangyayari sa Ebanghelyo ay ating pinagdududahan ang kapangyarihan, ang kabutihan, ang awa ng ating Panginoong Hesukristo. Di nga ba sa Ebanghelyo, sa halip na magalak ang mga tao dahil si Jesus ay nakapagpapalayas ng demonyo at nakagagawa ng maraming kababalaghan, ang iniisip pa nila ang kapangyarihan na ito ng ating Panginoong Hesus ay nagmula sa kaaway sa demonyo din. Anong magandang hatol ang ating maaasahan kapag ang ating paninindigan sa buhay ay pagdududa, pagtalikod, o pagsasawalang kibo sa kapangyarihan, sa habag, at sa buti sa atin ng Diyos. Kung ating pagdududahan ang magagawa ng Panginoon sa ating buhay, kanino tayo babaling? Kanino tayo lalapit? Kanino tayo hihingi ng tulong? Ang Ebanghelyo na din ang nagsasabi, ang nagbabantay sa bahay ay dapat na napakalakas upang kaya niyang pagtagumpayan ang kalaban tulad ng mga magnanakaw at kaaway na dito'y darating. Sapagkat ang masamang espiritu minsang mawala sa ating buhay ay hindi papayag kung hindi bumalik at tayo'y sakupin muli kasama ang marami pang masasamang espiritu. Sa ganito mga pagkakataon na marami tayong mga nilalabanang kaaway sa ating buhay, mga pagsubok, mga problema, dala ng ibang tao, dala ng ating mga kalalagayan sa buhay o pati na din ng ating mga disposisyon at damdamin. Wala tayong ibang mababalingan upang tayo ay maipagtanggol, maipagsanggalang, at sa ating kamti ng tagumpay sa lahat ng ito, maliban ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't tayong lahat ay makapagpasyanawa, umanig kay Jesus sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sandali ng ating buhay. Tunay po, ang pagdating ng Panginoon ay maghahatid ng kilabot, takot, lungkot, at agam-agam sa mga tao na magpapasyang manatili sa kanilang kasamaan. Ngunit ang kaparehong araw ng pagdating ng Panginoon ay maghahatid ng pag-asang kapapanabikan sa mga tao na magpapasya na magsisi at magbagong buhay. Ibukas po natin ang ating mga mata. Makita natin ang ating mga kamalian at magpasya tayo na talikuran ang lahat ng ito at yakapin ang daan ng pagbabalik kay Jesus at pagbabagong buhay. Magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan na hindi matutumbasan. Ang araw ng kanyang pagdating, ang araw ng kanyang paghahatol, ay araw ng kanyang pagpapalaya sa atin na sa kanya ay lubos na nagtitiwala. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.